Kayo ba nung maliit pa, lahat ba ng iniutos ng magulang nyo, sinunod nyo? Kumisan, may mga utos talaga na ayaw natin sundin. At kumisan, kahit nga tayo mga Kristiyano na, pagdating kay Lord, ganun din. Hindi pa rin tayo basta sumusunod sa Kanya. Pagka kayo ba ay nananalangin, ano mga pinapanalangin nyo pagka halimbawa ay alam nyo may kasalanan kayo kay Lord? Halimbawa, may kasalanan ka kay Lord. At pag may kasalanan ka kay Lord, minsan tayo ay nahihiyang lumapit. Pero, pagka may pangangailangan tayo, hindi tayo basta-basta kung saan-saan kumakapit. Sa Kanya talaga. Alam nyo ba ang panalangin ng isang masuwayin? Dito sa Bible kasi ay, pag tinignan nyo si Jonah, mabalik tayo kay Jonah, di pa tayo tapos sa series natin. Pag tinignan nyo si Jonah sa chapter 2, alam natin na si Lord ay nagpalabas ng isda, di ba? Pinrovide niya yung isda. Sabi niya, sige, pagkaitsa niyan kay Jonah sa tubig, lununin mo ha. Sabi ng Bible, God provided the fish. At nilunod niya yun, nag-stay siya doon ng 3 days. Doon sa tiyan ng isda. 3 days and 3 nights. Ngayon, nung nasa loob na siya ng tiyan ng isda, nung nahirapan na siya, nanalangin siya. Paano kaya pinakikinggan ng Diyos? Ano? Parang ikaw, parang tayo. Paano pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng isang masuwayin? Yung kasi ang pag-uusapan natin ngayong gabi. No, panalangin ng masuwayin. Tagalog po ang ating team tonight. Ang panalangin ng isang masuwayin. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa Jonah chapter 2. Sa Jonah chapter 2, bago niyo basahin yan, samahan niyo muna ako doon sa last verse. Last verse ng chapter 1, tapos pupunta tayo sa chapter 2. Ulitin ko sa last verse ng Jonah chapter 1, last verse niyan, then isusunod natin sa chapter 2. Kasi kung mapapansin ninyo, ang aklat ng Jonah at ibang parts ng Bible, lalo na yung magkakaibang book, mapapansin nyo, siya ay pinutol-putol na mga chapters. Ang mga nagputol-putol niyan, mga Bible scholars na lang. Kaya para madaling tandaan, may chapter 1, may chapter 2. Pero ang unang Biblia, walang chapters. Kaya magkakarugtong itong kwento ng Jonah, hindi siya putol-putol. Kaya nga lang, for the sake lang na maintindihan natin, basahin natin yung last verse ng chapter 1, tapos diretso lang tayo sa chapter 2. So basahin natin yung verse 17. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Tandaan nyo nandun siya sa tiyan ng isda, nitong huge fish, na provide ni Lord, nag-stay siya ron for 3 days and 3 nights. At ang sabi ko ang unang Biblia, wala naman talaga itong mga chapters, kaya itutuloy natin sa chapter 2. So, umpisa natin yung verse 1. Sabi na sa Jonah chapter 2, verse 1, from inside the fish, Jonah prayed to the Lord. So welcome sa ating Wednesday Word. Ito yung ating prayer meeting. Ito yung online intercessory night natin, online prayer meeting. Kaya prayer ang ating pag-uusapan. So dito, ang sabi ng Bible, doon sa tiyan ng isda, nanalangin itong si Jonah nung siya ay nanatili doon ng 3 gabi at 3 araw. He said, ito yung kanyang panalangin, in my distress I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. The engulfing waters threatened me. The deep surrounded me. Seaweed was wrapped around my head. To the roots of the mountains I sank down.
The earth beneath barred me in forever, but you, Lord my God, brought my life up from the pit. From the pit. Hinango mo ko mula doon sa kailaliman. When my life was ebbing away, nung mapupugto ng aking hininga, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. So, putulin na natin doon. Katulad ng sabi ko, mahaba ito, hindi natin babasahin lahat. At ang ating pag-aaral ngayon, kung kayo ay mayroong notes, please take down. Panalangin ng masuwayin. Ano ba ang unang panalangin ng isang masuwayin? Kapag ikaw ay nandoon sa kalagayang tayo ay sumusuway, kapag ikaw ay mananalangin, ano yung unang-unang mong ipapanalangin? Dito kasi, kung babalikan nyo yung kanyang sitwasyon, alam natin uli, kapraso lang, atras tayo, sabi ni Lord, punta ka sa Ninive, hindi siya sumunod, at punta siya sa Tarshish. Siya ay nagkaroon na ng pagkakataon makasakay sa barko, at pagkatapos niya magbayad, ang sabi ng Bible, siya ay natulog doon sa pinakailalim ng deck. At habang siya natutulog, kasalukuyan namang dumating yung malakas na unos, yung storm, malakas na bagyo. At syempre, pag malakas ang bagyo, malakas ang alon, hindi lang malakas ang alon, malalaki ang alon. Ganoon ang sitwasyon ng karagatan. So sabi dito ng Bible, nagpalabunutan kung sino ang dahilan. So lumabas sa palabunutan, siya ang pinakasalarin. Kaya natakot yung lahat ng mga tripulante. Anong gagawin namin sa iyo? Ang sabi nila, kung inyong babasahin, ay sino ka? Sabi niya, tinatakbuhan ko ang Diyos ng kalangitan, Diyos ng kalupaan, at Diyos ng karagatan. Sabi niya, anong ginawa mo? Sabi niya ganun. Hanggang sa, nung siya itinapon na huminto na yung unos, kaya lang, hindi alam ni Jonas na si Lord ay naghanda ng isang malaking isda na may kakayanang lulunin siya. At nung siya ay nasa loob ng tiyan ng isda, imagine, 3 days and 3 nights, ilang 24 hours yun. Di ba? Ang sabi rito, nahirapan na siya. At siya, samantalang nasa kasalukuyan ng pagsuway, ay nakaranas ng kahirapan, siya ay natutong manalangin. Ito yung unang-unang mapapansin nyo kapag ang isang masuwayin na anak ng Diyos, ang kanyang unang-unang inilalapit ay yung kanyang kalagayan. Ano ba yung kalagayan? Ito yung siya ay nahihirapang huminga. Bakit? Isipin mo, 3 days and 3 nights. Di inhale, exhale mo yung hangin na nasa loob ng tiyan ng isda. Yung, habang nag-inhale, exhale ka doon ay pumapasok yung sa tiyan mo, yung langsa ng isda. At ang sabi dito ng Bible, nung siya'y nahihirapan ng huminga, naalala kita Yahweh. Ang unang main point natin dito, yung paghinga. Kapag ang tao ay kahit lang yung hindi sa paghinga, kapag yung kanyang utang ay patong-patong na, kumisan ang sinasabi dyan ng ating mga kaibigan na nakakaranas yan, hindi na ako makahinga sa dami ng utang ko. Kumisan naman, kapag marami tayong bayarin, kumisan sasabi mo, hindi na ako makahinga sa dami ng aking bayarin. Kumisan naman, mga problemang samot-samot, problema sa pamilya, minsan may sakit ka pa, problema sa trabaho, minsan problema sa relationship. Ang salita natin, sinasabi din natin yung hindi na ako makahinga. Minsan may sakit ka pa, minsan nandiyan yung Meralco, at yung Meralco ay mamumutol na, kaya tayo ay halos hindi na makahinga. Ang unang mapapansin niyo dito, pagkatapos niyang sumuway, siya ay lumapit sa Panginoon. At ang kanyang concern, Lord, hindi na ako makahinga. Ang punto lang dito ay siya ay na-overwhelmed. Papasok siya sa katawan ng isda na ang kanyang ginagamit na hangin, inhale, exhale, ay yung hangin na nasa loob ng tiyan ng isdang buhay. Isipin nyo ngayon na napakalangsa at ang sabi ng Bible ay pag binasa nyo yung Tagalog, siya ay napapalibutan ng yagit ng mga basura. Ganun ang kanyang kalagayan. Kaya paano ka makakahinga sa ganung sistema? Kaya sabi niya, nang mapupugto na ang aking hininga, naalala kita, Yahweh. He was asking for help. Kumusta yung ating kalagayan? Di ba pag wala ka namang masyadong problema, ayos ang paghinga mo? Hindi ba
yung mga tao na mahal sa buhay natin, kung minsan pagka yung sila ay hindi makahinga, apektado tayo. Ano iniisip mo? Oxygen. Ano iniisip mo? Dalhin sa ospital. Pero ikaw, may mga karanasan ka hindi ka makahinga, pero yung karanasan na hindi pagkakahinga ay bunga ng hindi mo pagsunod. Ang gusto kong maintindihan nyo ngayong gabi, ang isang Kristiyanong masuwayin, kapag siya'y nanalangin, ang una niyang ipinapanalangin ay yung siya ay maka-recover, yung siya ay makahinga. Bakit? Aanin mo yung ganda ng buhay, ganda ng sweldo, ganda ng bagay ng material na meron ka, kung hindi ka naman makahinga. Aanin mo yan. Kaya nga yung realization na yan, napatunayan niya na marami mga na-COVID. Aanin nila yung pera nila sa bako kung may COVID sila. Halos lahat ng na-COVID ay ginamitan ng oxygen. Halos maubusan ng oxygen noon ng mga hospitals. Tsaka yung mga suppliers ng oxygen, halos maubusan nung panahon ng COVID. Inahabol nila yung kanilang paghinga. Marami tayong mga kaibigan na mga hindi makahinga, walang mabiling oxygen. Naalala ko may mga pastor tayo na COVID. Mga kaibigan kong pastor, ano nangyari? Nangamatay sila. So dito, ang gusto kong sabihin lang ay, paano ang isang Kristiyanong masuwayin, katulad natin, ay nananalangin. Ang unang-una nating sinasabi diyan ay, pag tayo lumapit sa Panginoon, ang una nating concern paghinga. Lord, kaya nga yung pag binasa niyo yung encounter ni Satan at ni Lord, sabi niya ni Satan kay Lord, alam mo, lahat ibibigay ng tao, wag mo lang siya patayin hanggat siya humihinga. Okay lang. Bakit? Kasi nga, pag humihinga ka pa, may pag-asa pa. Kaya yun ang hinihingi dito ni Jonah sa panahon ng kanyang pagsuhay, nanalangin siya, pero wala siya ibang hiningi. Ang una niya ipinalangin yung, Lord, hirap na ako huminga. Did the Lord deny the prayer request? No. Sabi ng Bible, the Lord brought him through the big fish to the seashore, at the seashore. Siya ay dinala doon sa dalampasigan. Ang ibig sabihin ay, si Lord maraming paraan para gumanda ang ating kalagayan. Kahit ikaw ay sa panahon ng pagsuhay, kapag nakita ni Lord na ang iyong pagtawag sa Diyos na buhay ay mayroong katotohanan, ang Diyos ay mag-aayos ng iyong kalagayan. Kaya nga kung sa tingin mo, hindi ka na makahinga sa utang mo, hindi ka na makahinga sa mga problema mo, tapos i-remind ka pa ng demonyo ng mga kasalanan mo sa Diyos, huwag kang hihinto sa pagtawag sa Panginoon. Kahit sabihin na sa panahon ka ng pagsuhay, kung ang iyong pagtawag ay makatotohanan, aayusin ng Diyos ang iyong kalagayan. Kaya lumapit ka pa rin, huwag kang makinig sa kaaway. Lord, hindi na po ako makahinga. Lord, hirap na po ako. Lord, ang dami ko iniintindi, Lord. Paano gagawin ko? Sabi niya rito, kung mapapansin nyo, he was asking for God's help. Nang mabubugto ng aking hininga, naalala kita, Yahweh. Hindi ka na ba makahinga sa dami ng intindihin mo sa buhay? Problemang personal, may nararamdaman ka. Sa trabaho, may problema ka sa boss mo, sa kasama mo sa work. O kaya naman, may mga bayarin sa school, may mga bayarin sa kapitbahay, may mga bayarin ng mga nakahiraman, hindi pa naisusoli, at patong-patong ang tubo. Ngayon, hindi ka na makahinga. Dito, alam nyo, in-acknowledge niya, Lord, hindi na ako makahinga. Kaya kung ikaw ay parang overwhelmed ngayong gabi, sa dami ng mga problema mong iniintindi, tandaan mo, ang Diyos ay nasa iyong tabi. Hindi niya tayo pinamamayaan, hindi niya tayo hinahayaang mag-isa, kung totoo ang iyong panalangin. Natagpuan ang panalangin ni Jonah ay makatotohanan. Kaya iniayos ng Diyos ang kanyang kalagayan. Kaya mapapansin nyo, isang masuwayin, pero umamin ng kanyang kalagayan. Sabi niya, Lord, hirap na ako. Hindi na ako makahinga. Alam mo, that's the best thing you can do tonight. Do you feel overwhelmed? Na-overwhelmed ka ba sa dami ng problemang kinakaharap mo? Alam mo, si Lord nakikinig lang. Huwag mo isipin na dahil nakasuway ka sa Panginoon, hindi ka na muling pwedeng lumapit. Nasa panahon ng pagsuway, itong si Jonas nang siya'y manalangin. God is giving you another chance to be restored. Gustong ayusin ng Diyos ang iyong buhay. Ang kailangan mo lang, katulad ni Jonas, umamin ka sa iyong kalagayan. Hirap ka na ba? Umamin ka, Lord, hirap na ako. Bigyan mo ako ng maayos paghinga. Sipin mo, ilang oras siya nando doon, 72 hours inside the fish belly. At siya ay napapaikutan ng mga seaweeds. At ang sabi ng Bible ay ang kanyang kalagayan doon,
may mga kasama siya mga basura. 72 hours stay inside the fish belly. Marahil, hindi lang 72 hours yung tinitiis mo sa mga bagay na iniintindi mo ngayon sa iyong buhay bilang anak ng Panginoon. Alam nyo, pag tayo na-overwhelmed sa napakadaming problema, that is the best thing when you have to admit na hindi mo na kaya. Lord, hindi ko na po kaya. Kahit pa sabihin nakasuway ka sa Panginoon, pag nakita ni Lord na totoo yung panalangin mo, pakinggan ka ng Panginoon. Take the life of Jonah. Nasa panahon siya ng pagsuway, hindi mo nakitang itinanggi ng Diyos ang kanyang tulong. Kaya kung ikaw ay overwhelmed na, nahirapan ka na, nahirapan ka sa ministry, nahirapan ka sa mga gawain sa church, nahirapan ka sa schooling mo, nahirapan ka sa pagdidisciple, nahirapan ka sa pag-evangelize, nahirapan ka sa isang didisciple mo, sa mga kapatiran, tapos meron ka pa ibang problema sa pananalapi, ang dami mong iniintindi, problema sa anak o problema sa magulang. Alam nyo, kahit sa panahon ng pagsuway, kapag napagtanto ng Panginoon na ang iyong panalangin ay mayroong katotohanan at iyan ay mayroong pagsasabi na umaamin ng kanyang pagkakamali, ang Diyos ay tutulungan ka. Sabi dito ng Bible, hirap na po ako. Sinabi niya, hindi na siya makahinga. Nung mapupugto ng aking hininga, Lord, nung mapupugto ng aking hininga, naalala kita. Sana wag lang natin maalala si Lord pagkahirap na tayo huminga. Hindi niyo ba napapansin? Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, yung mga taong nire-reject ang Diyos, kahit sa panahon ng kanilang kamatayan, Diyos ang kanilang tinatawagan. Hindi napansin bakit nila sinasabing, pag halimbawa muntik ka ng masagasaan, Diyos ko po, Diyos ang tinatawag. Sa mga may sakit, pati doktor, ipinapasa Diyos ang sakit na hindi gumagaling. Di asahan na lang natin ang himala ng Diyos. Diyos pa rin eh. Kaya dito mapapansin ninyo, kung ikaw man ay nasa panahon ng pagsuway, at kung ikaw mananalangin lamang na mayroong pag-amin, aminin mo ang iyong pagkakamali, ang iyong tunay na sitwasyon, hindi pagdadamot ng Diyos ang kanyang tulong. Kaya ngayong gabi, panalangin ng masuwayin, unang-una yung kanyang paghinga. Kung hirap ka na, umamin ka. Yun ang sinasabi dito ng Bible. And number 2, hindi lang yung paghinga, kundi yung paghanap. Ano yung paghanap? Paghanap niya ng paraan. Hirap na siya. Sa tingin niyo mananalangin si Jonah kung hindi siya nahihirapan? Hirap na siya. 3 days and 3 nights siya inside the fish belly, the Bible says. At ang sabi dito ng Bible, ano yung kanyang hinahanap dito? Ano yung kanyang tinatawagan? Ang tinatawagan niya dito ay yung kanyang tinatakbuhan. Siya ay tumatakbo papalayo, pero siya ay lumalapit sa Diyos na kanyang tinatakbuhan. O, tingnan mo na, sasabihin ni Lord yan, pwede sabihin ni Lord, tinatakbuhan mo ko, bakit ngayon hindi ka makahinga? Ako yung nilalapitan mo. Tinatakbuhan mo ako, pero ako nilalapitan mo. Naghahanap siya ng any source that could help him. Kaya dito mo binasa niyo yung Bible, naghahanap talaga siya ng paraan. Paano ang gagawin niya? Alam niyo kung ano maganda? Samahan niyo ako sa verse 4. Chapter 2, verse 4. Sabi niya, I said, yung panalangin na masuwayi, number 2, yung sabi nga natin, ang una, paghinga, number 2, paghanap. Paghanap siya ng paraan, paano ba siya makakawala doon sa fish belly? Sabi ng verse 4, I said, sabi niya, yung panalangin niya, I said, I have been banished from your sight. Nawala na ako sa iyong paningin. Pero, sabi niya, yet I will look again toward your holy temple. Pero babalik akong muli sa iyong templo. Sipin mo, nakakatuwa siya, di ba? Di ba nakakatuwa yun? Sabi niya, di ba tumakbo ka na? Bakit ngayong nahihirapan ka? Sa templo ka. Bakit ngayong nahihirapan ka? Sa templo ka. Kaya kanyang tinatakbuhan, ang kanyang nilalapitan. At ang nakakatuwa dito, may realization, papunta sa Panginoon. Kaya nga tingnan niyo mabuti ito. No? Babalik siya at the period during his disobedience. Kumbaga, nasa loob siya ng panahon ng pagsuway, naalala niya yung templo. Hindi napansin karamihan ng mga tumalilis sa Panginoon, matatagpuan nila yung sarili nila, nasa church ulit. Yung mga sumusuway, babalik yan. Yung mga masuwayin, babalik yan sa church natin. Kasi tingnan nyo si Jonah, tumalilis na siya sa utos ni Lord. Ayoko na, sa utos mo. Pupunta ako sa Ninive, gusto ko nga mapahamak yun, kaya tumalilis siya. Pero mapansin nyo, nung siya'y nahirapan, nung sa kanyang paghinga, nahirapan siya sa paghinga, ang nangyari, naghanap siya ng paraan.
Kaya nga sabi natin, yung paghanap niya ng paraan, ang Diyos ang kanyang tinakbuhan. Isipin niyo mabuti ito, na habang siya ay nananalangin, nasambit niya yung church. I will go back again to your holy temple. Yung mga Kristiyanong umalis sa church, tinakbuhan si Lord, may sariling reason, babalik yan sa church. Kasi kakausapin niya muli ni Lord kapag pinayagan na ng Diyos na siya'y mahirapan. Karamihan ng mga nahihirapan ay bumabalik sa Diyos na kanilang tinatakbuhan. Kaya kung may balak kang tumakbo kay Lord, maniwala ka sa akin, babalik at babalik ka sa Kanya. Karamihan ng mga tumakbo sa Panginoon ay bumalik sa Panginoon. Kasi hindi niya matatagalan yung kakaharipin niyang mga kahirapan. Tingnan niyo anong nangyari kay Jonas. Nung siya'y sumuway, puro problema dinanas niya. Bilang isang tao, marami tayong pwedeng kaharapin problema. Pero sana kung mamong problema ka, hindi dahil sa ikaw ay sumuway, kundi mga problema bunga ng pagsunod. Dito, paghinga yung una, number 2, paghanap. Doon sa paghanap niya ng paraan, ang kanyang nasumpungan ay ang bahay sa bahan. I remembered your temple. Alam nyo, aminin natin sa hindi. Kapag sumusuway tayo, nagtatampo tayo kay Lord, misa ayaw mo munang umaten, ayaw ko munang mag-church, hanggat hindi naaayos yung problema ko, saan na lang ako babalik. Pero hindi ganun eh. Kung minsan, pag pinayagan ng Diyos mabibigat na pagsubok sa buhay mo, makikita mo na na-evaluate mo, kasi hindi na ako nag-church eh. Kasi hindi na ako nagsiserve kay Lord eh. Kasi iniwan ko na yung ministry ko sa church eh. Iniwan niya yung Panginoon na nag-uutos sa kanya, tumalili siya. At dahil naghanap siya ng paraan, bakit siya nanalangin? Dahil alam niya, yung paraan ay ang Diyos ang kanyang kasagutan. Doon sa kanyang paraan ay Diyos ang kanyang kasagutan. Kaya kahit sa panahon na ang Diyos ang kanyang tinatakbuhan, ang Diyos pa rin ang may paraan para maayos ang kanyang kalagayan. Kaya pag binasa niyo ito, tingnan niyo mabuti. Naalala niya yung templo. Yung mga lumalayo sa Panginoon, kahit ikaw naman eh. Maaalala mo bigla si Lord. Kapag ikaw ay sumuway, maaalala mo bigla yung church. Why? Mamimiss mo yung pagsaserve mo sa Kanya. Walang totoong Kristiyano hindi namimiss ang paglilingkod sa Diyos. Kaya pag dineligan mo ito, sabi nga natin, panalangin ng masuwayin, unang-unang panalangin yung paghinga niya. Lord, gusto ko pong makahinga. Hindi niya sinabi na, nang mabubugto na ang aking hininga, ay naalala ko ang aking pera. Wala namang ganun eh. Naalala ko ang aking pera. Hindi, naalala niya si Lord, yung kanyang templo. Nang mabubugto ng aking hininga, naalala ko yung aking GCash account. Naalala ko yung aking credit card. Naalala ko yung aking trabaho. Naalala ko yung boss ko. Hindi naman eh. Nung mabubugto ko ng aking hininga, naalala kita, O Yahweh. Siya lang ang tanging paraan sa mga mahihirap na kalagayan. Kaya pag binasa natin ito, sabi nga ng Bible, ang unang niyang panalangin ng masuwayin yung kanyang paghinga. At number 2, yung paghanap. Paghanap ng paraan at kanyang nasumpungan na ang Diyos lang pala ang tanging paraan. Pangatlo, sabi nito ng Bible, verse 10. Tama niyo ako sa verse 10. Ito yung sabi ng Bible. Chapter 2. And the Lord commanded the fish. Pagkatapos yung manalangin, nakita ni Lord, totoo yung panalangin ni Jonas. Nahirapan ka na palang huminga sa tiyan ng isda. O sige, Jonas, palabasin na kita dyan ha. And the Lord, verse 10, commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. At si Jonas sa Tagalog, ay pinakawalan. Inilwa ng malaking isda doon sa tuyong lupa. Onto dry land. No? Doon siya inilwa ng malaking isda. Ano yung pangatlo na mapapansin nyo na sabi ng Bible kanina, nung siya ay sa loob ng tiyan ng isda, nandun siya sa kailalim-ilaliman. Bakit? Malaking isda yun, kaya talagang pupunta sa ilalim ng karagatan yun. At pagkatapos, samantalang nasa loob siya ng tiyan ng isda, hindi siya makahinga, puno siya ng basura sa loob ng tiyan ng isda, kasama niya yung mga yagit, kasama niya yung mga seaweeds, nandun lahat sa tiyan ng isda. Ngayon, hirap na siya doon. Alam nyo, ang pressure nun malakas. Alam nyo, parang aeroplano pag nagte-take off, yung pressure sa tenga, at saka yung pa-take off siya, at saka yung pababa ang aeroplano, malakas ang pressure sa tenga. Siya pa kung saan pupunta yung isda na yan. Kahit sa kailaliman, siya ay inihango. Yun ang pangatlo natin. Paghango, inalis ka sa kalagayan na ayaw mo. Lord, ayaw ko na po dito, hindi ako makahinga. So, ano nangyari? Matapos siyang manalangin,
Siya ay naghahanap ng paraan, wala siyang makita, dahil sa kanyang panalangin, ito'y mayroong katotohanan na ang Diyos ay natagpuan yung kanyang panalangin, kaya siya ay ininuha sa tuyong lupa ng malaking isda. So, sabi dito ng Bible, kung inyong babasahin uli, inihango siya, inialis siya sa kalaliman, inalis siya sa mahirap na kalagayan, sapagkat nakita ng Panginoon na ang kanyang panalangin ay may katotohanan. Kaya ngayong gabi, gusto kong isipin nyo, mga kapatid, ang tanging mag-aayos lang sa atin, ang tanging maghahango lang sa iyong pangit na kalagayan, ay ang Diyos ng kalangitan, Diyos ng kalupaan, Diyos ng karagatan. Kumusta ka? Sa tingin mo ba wala ng pag-asa yung kalagayan mo? Tandaan mo, ang Diyos lang ang pwedeng humango sa iyo. Kung paano si Jonah sa panahon ng pagsuway at ng pagpapakita sa Diyos na siya'y walang balak sumunod sa utos ng Panginoon. Nung siya'y nahirapan, ang kanyang panalangin na may katotohanan ay hindi tinanggihan. Pinakinggan ng Diyos yung kanyang panalangin. At doon sa kanyang panalangin, mapapansin ninyo na inamin ang kalagayan niya na, Lord, hindi na po ako makahinga. Kaya sabi ni Lord, sige. Sabi niya sa isda, iluwa mo na yan. Hindi na makahinga yan. Hindi yan pwedeng mamatay sapagkat meron ako yung sa kanyang plano, sa kanyang buhay. Kung minsan, mapapansin nyo, kaya pinalulusok tayo ng Diyos sa mga mahihigpit na kalagayan kasi meron siyang plano sa ating buhay, kaya tayo ay kanyang pinapatnubayan. Iniluwa niya. Inuluwa niya. Bakit hindi siya iniluwa sa gitna ng karagatan? Talagang nag-effort pa yung isda papunta sa dalampasigan. Bakit? Kasi si Jonah na nasa tiyan niya ay mayroong plano doon ang Diyos na buhay sa kanyang sitwasyon. Kaya hinango siya mula sa kailaliman. Kapatid, kung ikaw man ay nasa panahon ng pagsuway at sa tingin mo ay napakalalim na ng problema mo at sa tingin mo hindi ka na makakaalis dyan, alam mo, dahil may magandang plano ang Diyos sa'yo, ikaw ay aalisin dyan ng Panginoon. Ihahango ka ng Diyos, hahanguin ka niya, at ililigtas ka niya. Hinango siya, inalis siya sa kailaliman, at inihango siya, inilagay sa dalampasigan. Ganun ka din. God will command anybody in favor to you because He has a great plan for you. Gagawin ni Lord ang lahat. Pag ang Diyos may magandang plano sa iyo, ang lahat gagawin niya favorable sa iyo. At yun ay ginawa ng Panginoon kay Jonas. Ano nangyari? Kitang-kita nyo naman dito kay Jonas. Sabi ko nga dapat ito si Jonas ay sa gitna ng karagatan ay dapat iniluwa. Eh di bahala siyang lumangoy. Eh total masuway ka naman, di lumangoy ka, hindi. The Lord preserved his life because God has a great plan for Jonah. Ganun ka rin. Ang isang maganda lang kay Jonah, pagkatapos siyang iluwa sa tiyan ng isda, tinupad niya ang kanyang pangako. Kasi nangako siya sa chapter 3, ang aking pangako ay tutuparin ko. At tinupad nga niya, so nagpunta na siya sa Ninive, at sinabi niya na, pagkatapos siya maghapong paglalakad, sinabi na niya na sa loob ng 40 araw, gugunawin ang Ninive. At yun na nga. So pinakinabakan siya ng Diyos doon dahil nakinig ang mga mamamayan at ang mga hari. Isipin niyo mabuti ito, mga kapatid. Marahil hindi natin maintindihan, kaya tayo sumusuway. Pero sa panahon ng pagsuway, ang Diyos natin ay nakasubaybay. Hindi kanya pinababayaan. Sa mga panahon ng iyong pananalangin, naiintindihan ka ng Panginoon. Kahit ikaw ay nasa panahon na hirap ang iyong kalagayan, yung buhay mo na nasa parang lubog na, ang Diyos ang maghahango sa iyo dahil may maganda siyang plano para sa iyo. Kaya kung mapapansin ninyo, pagkahango sa Kanya doon sa dalampasigan, tinupad niya ang kanyang pangako at ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kapag inalis ka na ng Diyos sa kalagayan mong napakalalim na tingin mo parang hindi ka na makakahango, ang layunin ng Diyos para ka makahango sa kahirapan upang magawa ang kanyang kalooban. Kaya isipin mo, ano ba mga utos ng Diyos sa akin na aking tinatanggihan? Isang magandang pagkakataon ito ngayong gabi para yung pag-isip-isipan. Maraming mababasang aral dito sa Book of Jonas. Actually, tonight is our 5th message coming from the Book of Jonah. Punong-puno ito ng aral na katapatan ng Diyos, katigasan ng ulo ng mga anak ng Diyos. At makikita mo rin yung pagkalika ng tunay na Diyos. Sana kung halimbawa nahihirapan ka sa sitwasyon mo, tandaan mo, ang Diyos lang ang solusyon. So magandang gabi sa inyo lahat. Pero bago natin tatapusin sa panalangin, gusto kong ibigay sa inyo ang conclusion na mensahe ito. Kung ikaw ay walang balak magbago, kung ikaw ay sa kabila ng napakadaming problema mo ay
wala ka ba ring balak sumunod sa Panginoon? Ito lang masabi ko sa iyo, ang masuwayin ay pananagutin. So matagpuan nawa ng Panginoon na tayo ay hindi masuwayin.